Kasi kung hindi ko makita yung ganitong kaaliwalas na mga damo. Para bang very relaxing, alam mo yun. So, ito yung resort na nabook ko dito sa may Alcoy, Cebu. So, sabi ng receptionist doon, foreigner daw yung may-ari. Cucumber, lettuce, tas potato. Milig kasi ako sa mango talaga na flavor. Very comforting yung food. Parang feeling ko hindi ako pwedeng maging food vlogger. Okay na ako sa travel vlogging. Happy Thanksgiving! Sorry, I'm not American. You know? Yeah. Sabi ko, I'm working in a US client. So that's why I know that today is holiday. Ayoko na bumalik sa work. De, joke lang. Work tayo, tas vacation. So ganun dapat yung routine kasi wala tayong pambayad na vacation kung wala tayong work. Diba? So ito yung sasakyan na ni-rent ko. Toyota Vios. Ganda ng view dun. Nice! Super nice ng view. So this is Sea View Moonrise Resort and Cafe. Ayan. So at least nandun yung araw eh. So basically nandoon yung sunset. Pero nandito yung dagat. So tomorrow andyan yung sunrise. Fairness, ang ganda niya. So, ito yung resort na nabook ko dito sa may Alcoy, Cebu. So, sabi ng receptionist doon, foreigner daw yung may-ari, which is nakausap ko rin kanina. Ayan, ang ganda ng view. Tapos, nandun yung dagat. So, ito yung mga rooms na available. So, hindi siya building ha, pero ayan, napakaganda. Tapos, pasok tayo sa room. Ayan, pakita ko sa inyo. So, may ganyang design sa may pader. Okay lang naman. So, ito yung mismong place. So, medyo paakyat nga siya dito. Yung umakyat ako kanina sa may sasakyan. Tapos, merong road lang dito. Tapos, doon banda nandun na yung dagat. Pwede naman puntahan. It's like, 200 meters based sa dun sa may Google. Tapos, ayan. Ako lang mag-isa. So, ayan. May table and chairs, one queen bed, tapos meron ditong lagayan ng gamit. May mga hangers din. Tapos, toilet and bath, mirror, tapos may table. Pwedeng mag-work. So, ayan. Sarado ko na muna. Ang saya mag-solo travel. Actually, yung kanina nakausap ko yung foreigner. Siya pala yung may-ari. Nakakaya kasi yung pag-park ko, medyo naharangan na talaga yung entrance. So, lumapit siya sa akin. Sabi, you broke my road. Ganun, sabi niya. Sabi ko, I'm so sorry, sir. So, where I can park? Parang ganun yung sinabi ko. So, pwede daw ako mag-park dun sa may kabilang area, sa may likod. Which is, nag-picture ako dun kanina. Tapos, magpipicture-picture din ako sa labas. Ganda. Okay naman to. Hindi ko alam, parang mas feel ko na parang plain siya. Kasi parang parang pambata yung theme. Pero yung unang tingin mo, parang pambata yung theme because may pinturang ganyan. May paint na ganyan. Pero you will realize after few seconds na, ito pala yung mismong road. Tapos ito pala yung mismong resort. Ayun. Tapos, it's already 4:27. Ayan, to be exact. Kaninang umaga lang ako nag-book dito sa may Sea View Moonrise Cafe. So, silipin natin kung anong meron doon. Siguro hindi na ako magpapalit. So, okay na to. So, mag-video muna tayo sa labas para makita nyo rin, guys. Ay, pag tinanggal. Automatic talaga siya, no? Ayan, labas tayo. Hello. Buong area na po covered. Small letters po. Salamat po. So, may wifi. Ang ganda. Ang galing, gagi. Wala, natutuwa ako sa decision ko sa buhay. Magkano ba yung booking ko ulit? Nakalimutan ko. Nasa 2,200 one night. Ayan, 2,163 pesos for one night. Which is totally not bad. Sea View Moonrise Cafe and Resort. Pool bar. Same day booking ang ginawa ko kasi undecided pa ako kung pupunta nga ako dito sa may southern part ng Cebu. Ay kunin ko yung tripod kasi mag-picture na rin ako doon. Tapos later on, mag-swimming din ako. May pool naman dito. Tapos bukas ng morning, I'm planning to bumaba doon sa may dagat. So dyan ako nag-park. Ayun yung sasakyan na ni-rent ko for 3 days. Tapos ang dami na kasi ditong mga sasakyan. Tingnan nyo yung
other view or other area ng resort na to. So one of the best decisions that I've ever made personally sa pagpili. Kasi usually kapag nagde-decide talaga ako, minsan palpak or parang may mga regrets. Pero this time, wala, grabe. Super na appreciate ko yung place. Ayun, ang ganda oh. Ang sarap sa mata. Tapos nandun pala yung pool. So pwedeng pumunta rin dito. Yan, nakakaloka kasi kanina pa ako nagsasalita, hindi pala siya nare-record. I think hindi ko talaga siya na-hit. Hindi naman siya automatic mag-i-stop. Pero ayun, pakita ko lang ulit sa inyo yung area. Ang ganda niya guys. Sobra. Highly recommended kasi personally, ang lawak ng space. So, ang ganda ng kalsada dun sa labas. Oh. Yung may-ari pala nito is a foreigner. So magandang business din to, retirement, and ayan, pakita ko lang yung area kung saan pwedeng mag-order ng pagkain. Dami rin namang mga visitors na, dami rin naman mga guests. Ayan si ate, kanina ko pa siya na. So punta tayo dito sa may restaurant. Until 9 or until, until 9 p.m. open sila. So mamaya na ako magdi-dinner kasi 5 p.m. pa lang naman. Last order is 8:30. Ayan. Parang very American yung vibe niya. So, ito yung American game. Football or soccer. So, nalaro namin to dati sa cruise. Kasama sila Carmen, yung boss namin. Meron dart, alcohol, meron din billiard. Ito, may chess naman dito. Ayan. Ganda. I think to, music box. Yung mga... Hindi ko alam, parang ngayon ko lang nakita yung ganito. Ayan, may button dito, tas may mga numbers. Tapos makita mo rito may mga cassette tapes yata to. Tapos may CD sa loob. Ay, gumagana siya. Ay, gumagana siya. Gulat ako ng bagya. Galing. Picturean ko nga. Pakita ko kay Carmen. Ayan. Actually, na-videoan ko na to kanina. Kaso, di pala nagre-record. So, ulitin ko na lang. So, andun yung dagat. So, tomorrow nandito yung sunrise naman kasi nasa kabilang part yung sunset. Yan. So, today's Friday. Baka bukas maraming tao. So, weekend na tomorrow. Actually, yan. Ganda. Ang saya. Kala ko hindi ko ma-enjoy yung pag solo travel talaga, promise. Parang I doubt at first. Pero because of today, parang nagbago na yung perspective ko in solo traveling. So parang mas na-enjoy ko rin siya. Ang dami lang foreigner dito. Parang, di ready yung English ko. Pero kala mo na kakausapin ako yun. Alang ganda oh. Tingnan natin. Tingnan mo, nagre-reflect sa dagat yung sunset. I mean, hindi yung sunset na Kasi obviously, nandun yung sunset na part, di ba? Nandiyan yung sunset na part. Tapos, yung dagat ay nandun sa kabilang part. Ayan. Pero nagre-reflect sa dagat yung orangey ng sunset. Ayan, makita nyo, no? Ayan. Zoom in natin. Ayan, no? Yung kulay orange na nasa baba ng dagat. I mean, nasa dagat. So, anong masasabi nyo, guys? Anong masasabi nyo, guys, dito sa place na to? Ako... super relaxing, super satisfying, and sulit na sulit. Ayan. Parang ilang guest lang yung kayang ma-accommodate nito kung bibilangin mo lahat ng rooms niya. Kasi wala siyang di ba yung ibang mga resorts, building siya, may second floor, third floor. Dito, ayan, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 doors nandito. Tapos meron pang 4 na doors doon. Tapos parang may convention hallway. Ay, may convention. Convention, ang tawag dito, parang may events room. Ayan, may events room dyan.
Ayan, may events place, events room. Tapos nandito yung parang pinaka-reception nila itong part na to. Nakalagay yung pangalan ng resort, which is Seaview Moonrise Cafe Resort. Tapos meron pang tagdalawang rooms dito sa dalawang magkahiwalay na ano na to. So, all in all, meron siyang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 rooms. Grabe, 13 rooms. Hindi ko alam if considered as one room to. Pero kung titingnan mo, 13 siya lahat. If ma-full house to, kasi yung isang room, ano siya good for 2 or depende yata sa loob. Baka may mga double decks sa loob. Hindi ko rin sure. So, no, ang saya-saya. Ang saya-saya mag-solo travel. From Talisay, kasi nga kumain ako doon kasama ko yung friend ko si Era. Kumain ako ng Cebu lechon sa Talisay. So, 2.5 hours. Ayun. So, sulit naman dito sa may Alcoy, Cebu. Tingnan nga natin anong meron dito. So, close area na siya. Parang part pa rin yun kasi kulay orange siya. Ano, tingnan. Pero baka ano na siya, para sa mga, hindi siya para sa mga guest. Super spacious niya. Grabe. Ganda. Ang sarap sa mata. Ay, may mga ano nga, nakita ko yung loob. Naka-ano kasi yung parang, kung titingnan mo, walang mga laman. Naka-open kasi yung blind. So, although parang ano siya, tinted, pero kita pa rin yung loob. So, may ano siya, double deck. So, parang may isang queen size bed, tapos may double deck. So, good for 4. Etong part na to. Ito, 1 queen bed. Tapos ito naman ay ganun din. Ay hindi, may 1 queen bed tsaka double deck. And 1 queen bed. So sa akin, 1 queen bed siya. Hala, saan kaya ibang visitors? May mga kumakain dun sa sa restaurant. Baka ako lang ba yung visitor dito? Weekday, Friday. So baka maraming visitors or guests tomorrow weekend. Pero it seems like walang tao. Ba't ganun? O dito wala din. Dito wala din. Hala, room number 6. Wala din. Kasi, kaya ko na-identify na wala. Kasi yung towel, alam niyo yung parang display na towel na may form ng animal. Naka-arrange pa siya. Kasi kung wala lang man kahit anong gamit sa bed. Tsaka naka-open yung blinds. So basically, hindi occupied yung room. But anyway, di ko alam kung saan nag-i-stay yung ibang guest. Kasi meron ako nakitang guest, Americans, obviously, or foreigner, sabihin natin. Hindi ko sure kung American, pero parang American sila. Oo nga, tinanong ko naman na kanina kay ate. American nga pala sila. Ayun. Siguro yung 4 doon. So yung 2. Ayun, nandun yung mga guests na Americans. Tapos, yung ibang guest na Filipino na nakita ko sa restaurant, meron kasing 2 tables na kumakain doon. So, hindi ko alam kung saan sila nag-i-stay. Pinakailaman, wala lang, parang ang ganda ng area. So, sayang if hindi siya ganun na-utilize. Actually, ito, nakita ko lang sa Reddit yung recommendations na to. So, tinype ko lang parang good beaches in Cebu, southern part, ganyan. South part of Cebu. So, lumabas ito. Kasi, di pa talaga ako nakapunta dito sa may, southern part ng Cebu na to. Nasa mid part ng Cebu lang ako. Like dun sa Cebu City. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Hi! So, magre-relax muna ako dito. Hello guys! Ito na yung sinasabi ko. Sabi ko, I'm so excited na mag-travel. So, I still feel it, yung excitement, even though nandito na ako sa exact situation na to, or current situation na to. Ang galing. So, for sure, masusundan pa. Kasi, akala ko hindi ko kayang mag-travel mag-isa. Ayan. Hindi ko alam, relaxing. So, hindi pa ganun katao ha. Alam nyo, parang niisip ko, sana full yung guest dito. Kasi syempre, parang pagdating sa business, di ba? It really hurts kapag konti lang yung nag-avail ng service or ng products. Pero kapag mga ganito as a guest naman, sa perspective ng guest, gusto mo naman, konti lang yung tao. Kasi syempre, mas may privacy ka. Kasi syempre, mas peaceful ba? Kasi ikaw lang mag-isa. Pero syempre, hindi mo naman makokontrol yun. Gusto natin sa mga businesses is mag-succeed. So, lalo na yung mga ganito, no? Syempre, may mga tao silang sinasahuran. Tapos, mga empleyado sila sa restaurants, ganyan. So,
Ayun. Try nyo mag-book dito guys sa may Seaview Moonrise Cafe Resort. Sa online pala ako nag-book. So nakita ko yung picture na ang ganda ng moon. Grabe. So abangan natin later. Sana merong moon para mas kitang-kita. Ang ganda kasi na elevated yung place niya. Kaya kitang-kita yung dagat dun. So pakita ko sa inyo guys. Ayan. So kitang-kita ko yung dagat dyan. Ayan. Di ko lang sure if makita nyo rin. Pero, ayan siya. Ayan. Ayan, dagat na yan. Parang malayo, no? Pero, lalakarin mo pa rin yan. Grabe yung electricity. Grabe yung, syempre, yung staff mo. Kailangan sahuran. Ako lang yata yung guest. Kasi parang, ako lang yung nag-iisa sa room. I mean, ako lang yung, parang, chinek ko yung mga rooms dito na nakapaligid. Parang, ako lang yung occupied yung room and then the rest hindi occupied. Pero for sure may ibang mga guests yan, may mga sasakyan, may mga nakapark. So paano? Papalanuhin natin ano yung next kong pupuntahan. So next year, may 3 travels na ako. January, June to July kasi medyo month end na ng June tapos overlap siya ng July. And then, October. So, yun yung mga travels ko na upcoming. Ay, pwede palang dumaan dito yung sasakyan. Kaya pala, ayan kala ko bawal idaan. Ang galing. Kaya pala sabi niya pwedeng mag-park doon. Iniisip ko, paano mag-park doon? Ang ganda talaga, sobrang grabe. Halos wala na akong comment. Di ba nga pag nag-vlog, kailangan medyo madaldal ka. Napaka-random na nga lang ng naiisip kong sabihin. Ang ganda pa ng lighting, di ba? Parang, ang ganda mag-picture. Yan, lalagay ko lang to. Yan, para pwede kong ibaba. Ayan, ang ganda, grabe. Ayan, tapos mag-phone na lang ako sa picture tayo. Yan, dami ko ng pictures. So, ano pa? Bukas, siguro alis ako dito ng 10. Okay lang naman siguro hanggang 10. I mean, check out ko obviously is until 12 p.m. So, alis siguro ako dito mga 10 or 10:30. And then, 4 hours yung biyahe. So, double check ko nga. If punta ako ng hotel, for example, pangalan ng hotel ko for tomorrow. Hindi ako nagsisi talaga, promise. Kasi talagang super, ang galing. Talagang pinag-iisipan ko kung pupunta ako ng southern part of Cebu. Buti na lang ipinush ko. Kasi kung hindi ko makita yung ganitong kaaliwalas na yung mga damo. Para bang very relaxing, alam mo yun? Damo talaga. Hindi yung Bermuda. Hindi to Bermuda grass. Kasi yung Bermuda grass, diba? Tama ba? Ito ba yung Bermuda grass? Yung parang dry na Kasi may Carabao grass. Ayun nata yung medyo wet. Tingnan ko nga online. I think ito yung Bermuda grass. Oo, ito yata yung Bermuda grass. Kasi yung Carabao grass, yun yung medyo matataba. Oo, tama. Matataba na parang medyo wet. Tingnan. Mas greener as compared with Bermuda grass. So, ayun. Talagang sinearch pa yun. Parang revisiting the knowledge lang kasi alam ko naman yan before, nalimutan ko lang talaga. Tomorrow, ayan. So, yung first night ko, doon ako sa Hotel Pier 4 nag-stay. Okay din doon. So, may free breakfast siya, unlimited buffet breakfast. And then, second night, eto na, dito ako sa may Seaview Moonrise Cafe and Resort sa may Alcoy, Cebu. Yung Hotel Pier 4, nandun yung sa may Cebu City. Tapos, for tomorrow naman, sa Mactan or doon sa may bandang Lapu-Lapu, sa may Mactan Grand Golden Hotel. Malapit yun sa airport. So, try natin sa Waze. Mactan Grand Hotel. Ganda kasi ng kulay niya . Uy, 3 hours siya. 3 hours. 3 hours and 17 minutes. So, knowing na rush hour pa ngayon, 5:24 na. So, based sa Waze, 3 hours and 17 minutes. So, if ever naalis ako dito ng 10:30 or 11, sabihin natin 4 hours yung biyahe approximately. Kasi magda-drop by pa ako. Ay hindi mag-stop over pa ako sa tingin tayo or hanap tayo ng iba't ibang churches na maganda yung architecture. Tapos yung mga signs, alam mo yun, parang welcome to ganito, ganyan, different city. So tingin din tayo and then try natin makapagpa-picture. Kanina may mga nakita ko pero hindi na ako nag-stop over. So, tomorrow na lang kasi wala naman akong specific itinerary. So, basically, ayun na yung part ng itinerary ko for tomorrow. And then, so kung 10:30 or 11,
ano yun, 11 o'clock. Tapos may pupuntahan din ako tomorrow na, ayun, si Mala Church. Ayun, one of the famous churches dito sa May Cebu rin na tourist spot. Aside from si Mala Church, hanap pa tayo ng ibang mga churches, mga simbahan. So, ayun yung itinerary ko for tomorrow. Kung bibilangin mo 4 hours, no? So, 11, 12, 1, 2, 3. So, mga 3. Okay lang. Not bad naman na yun, no? 10:30 ako alas or 11. So, gusto ko rin mag-swimming tomorrow morning. Ayan, para mas ma-enjoy natin. Mas cool, ganun. Tapos, on Sunday morning, ayun, mag-jogging ako. Ayan, naisip ko lang kanina habang nagdadrive na, ay, sige, mag-jogging tayo. Tapos, hanap ako ng jogging area. Meron naman siguro sa Strava ma-recommend or check ko kung saan. Ano pa. Tapos, mag-church ako sa CCF. Balik ako sa hotel. Siguro mga 5 a.m. ako mag-jogging. Tapos, tulog ng konti, mag-church ako. Alis ako ng 9 a.m. para mag-church. Tama ba? Kasi 10 yung church, 10 hanggang almost 12. Almost check out ko na rin yun. So, basically, aalis na talaga ako doon. Mag-check out na talaga ako ng 9. Tapos, babiyahe ulit ako. Uwi na. Parang naisip ko, ang bilis naman. Tapos, papasok na ulit. Wala. So, gusto ko na lang mag-travel. So, dito merong area for volleyball. I mean, may net na siya na naka-prepare. Wala talagang tao. Ako lang. May guest dun sa may restaurant. Pero, konti lang din sila. Pero, kung titignan mo dito, parang you are expecting na merong mga group na nasa mga cottages. Yung cottage na to, libre to ha. Wala nang extra or additional fee. Kasi part to ng binayaran mo na rin. Imagine just 2,200 including the tax dun sa may online platform na pinagbukan ko. One night na yun. So, super sulit. Ayan, gusto ko mag-swimming tomorrow. Siguro gising ako ng 6 or 7 para mag-swimming. Tapos, mag-abang tayo ng moon. Pwede kang tumambay dito sa labas. May binili pala akong alak. So, ayun. Hindi ko alam kung may corkage fee rito or bawal magpasok ng mga kung ano man. Pero hindi naman ako in-inform dun sa may sa reception area. Siguro kasi naka-backpack lang ako. Obviously, parang hindi naman ganun karami yung dala ko. Nakakakilig. Wala lang. Saya rin talaga. Saya rin. Kanina pa akong daldal ng daldal, di ba? First time ko lang ginawa to. Kasi usually, yung mga nasa isip ko, it's either blank. Wala akong naisip. Parang ina-enjoy ko lang yung moment. Or, nasa isip ko lang yung mga sinasabi ko. Or yung mga gusto kong sabihin. Mga observations ko. Pero this time, first time kong ginawa na daldal ka ng daldal. Kasi for the vlog purpose. Gaya. Dito lang muna tayo. Ganda. So, naka 30 minutes na pala tong open itong video na to, no? So, tingin tayo later. Baka malobat na 19% na lang siya. Yan, gumagabi na. It's actually 6 o'clock. Hindi, wala pa. 5:44 pa lang, pero yan, madilim-dilim na talaga. Balik tayo sa merong liwanag para makita niyo yung face ko. Pogi. Yeah. So, I think kailangan kong i-charge tong DJI ko. Pero ikot lang tayo sa pool. Sana merong moon. Ayun, oh. Andyan yung buwan. Pero I think lilipat siya mamaya dito sa may... Kasi based sa pangalan niya, di ba? Ayan yung pangalan. Based sa pangalan niya, Sea View Moonrise Cafe and Resort Pool Bar. Ayan, Sea View Moonrise. So, ayan. Pwede kayo mag-swimming dito anytime. I mean, madaling araw or... Ayan, napaka-relaxing talaga. Ayan, hindi ko lang alam kung ilang feet yan. So, masarap mag-swimming mamaya. Mamaya mag-swimming din ako. Ayan. 15% na lang yung battery. So, later, andun pa, may mga tao pa rin naman sa restaurant. So, I think, ganun pa rin. 2 or 3, I mean 2 families. Hindi ko lang alam kung naka-check-in sila dito. Kasi, dito sa mga guest room, nakapatay talaga yung mga ilaw. Or obviously, kasi na-chinek ko, diba? Parang wala talaga. Yan, balik tayo sa room natin. Pa-aircon tayo. Tapos kain ako ng dinner around 7. Tapos after, try ko mag-swimming ako. Tapos bukas din na morning. Tapos inom tayo ng alcohol kasi meron ako Smirnoff na binili. Balik na tayo dito sa room. Yan. Solong-solo ko talaga yung lugar. Ayan. So, lahat ng rooms dito, yung inikot ko, talagang nakataas yung blinds. So, ayan, binaba ko na yung blinds ko. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina, tawag dito, naka-arrange pa tong towel na to as animal, di ba usually? Inaano yan.
I mean, ginagamit nila. So, dapat walang towel sa bed if occupied yung room. So, ganun ko siya nakita. Minsan baka pwedeng magsaksak. So, ang ganda niya kasi meron din siyang saksakan na marami. So, 1, 2, tag-isa sa each side ng bed. Tapos meron pa rito sa may table banda. So, sa may table banda. And then, dun sa may working table or sa may table for makeup, meron din. Tapos meron pa sa baba. Meron pa sa baba na additional na saksakan. Ganda! So, nakabukas naman na yung aircon, no? Ayan. So, paglalabas ka, may keycard dito. So, namamatay din lahat, including the aircon. So, bawal maiwan ng open. So, I'm going to charge muna itong... Saan ko ba nilagay yung connector ko? Ang ganda dito, grabe. Bakit konti yung tao? Mag-ano kayo dito? Mag-book kayo dito para naman madagdagan yung guest nila. Ayan, parang dapat dito. Yan. Grabe yung drive ko kanina. 2.5 hours. Pero parang feeling ko ang tagal ko nagda-drive. Pero okay lang naman. Na-enjoy ko rin naman kasi sound trip. Alam mo yun. Yung hours of driving na medyo hindi ko kinakaya. Na na-try ko na before is... Ano yun eh? It was 7 hours drive. Papunta pa lang yan. Pabalik ka na din. So, I think dumagpas mga kasi medyo traffic. Kung ganun yung number of hours ng driving, wala ka naman din choice. Meron akong biniling water sa 7-Eleven kanina. Ay, putik. Smirnoff na hindi na masyadong malamig. Ang maywagang extension wire. Ayan. Kailangan natin to sa life. Naboboring. Yung nasa may restaurant, yung dalawang staff doon, baka naboboring na sila. Sana bumili na yung doon, yung nag-iisang guest doon sa siguro nila. Pero again, gusto ko marami silang guest. Gusto ko matagumpay sila. Alam mo yun. Ang ganda kasi ng place, parang talagang pinag-investan ng panahon, ng pera, tapos may mga staff pa sila. Hindi ko lang alam kung kailan to na-establish or nag-start. Try kong i-search later pag maalala ko. Saan ko nilagay yung connector? Ko kanina, ayos ako ng gamit bago umalis sa may unang hotel. Tapos ngayon, medyo gulo-gulo na naman siya, di ba? Kaya everyday talaga ako nag-ayos ng gamit eh. Pag nag-travel ako. Parang ito yung type ng area na relax lang. Parang feeling ko hindi pwedeng ganun kaingay. Like yung may mga karaoke. Meron naman silang events room doon. So siguro pwede ron. Pero yung para kasing matatanggal, mawawala yung serenity, yung peacefulness pag bigla may mga karaoke sa labas. Ako, mahilig ako mag-karaoke. Gustong-gusto ko nagka-karaoke. Although hindi maganda yung hindi naman ganun kaganda yung boses ko, pero mahilig ako mag-karaoke. Pero kapag mga ganitong place, parang wag na lang mag-karaoke kasi ang ganda niya para sa ganung bagay. Personal opinion ko lang naman. Which is, buti na lang walang maingay. Para lang nandito ka to relax, di ba? So, alis siguro ako bukas ng 10:30. Ayun. 10:30 and then punta ako sa mga different churches and mga signs ng mga different city. Grabe ang bilis malobot. 6% na lang. Pero although may extra battery pa naman, pero I mean, pwede kong ilagay yung extra battery para mag-charge siya kasi meron siyang secondary battery. Pero since meron naman tayong source or parang pwede mag-utilize ng source of electricity directly dyan sa saksakan. So why not? Diba? Papangit na mga comments ko naman. Antok na ay hindi naman totally antok. Na ako? Parang malapit na akong maging lutang. Kaya na yung pinagsasabi ko. Ayan. Pick-upin ko na lang to. Tinanong ni ate kanina sa reception, mag-isa lang po kayo, sir? Opo, ako lang. Tinanay ko lang, this is my first time na mag-travel mag-isa. Lumalaki na naman yung tiyan ko. Dati hindi isya sa akin yung malaki kong tiyan. Ngayon, parang, kulang ka na sa jogging, kulang ka na sa gym. Tapos yung posture ba na dapat medyo straight body ng konti. Kasi parang kapag nagano'n ako, parang feeling ko ang kuba ko. So, mamaya ulit. Lalabas ako, kasama ulit kayo pagkakain ako. Mag-subscribe kayo. Kung sino man yung nanonood, mag-subscribe kayo. Kasi more videos, more fun. Kala mo talaga. Ang hirap kasi maging spontaneous magsalita. Sa totoo lang. Hindi mo alam kung... Kasi most of the time, blanco lang naman talaga yung isip ko kapag nagre-relax ako. Like, kunyari, kanina ang ganda ng view sa labas. Titingin lang akong ganyan, pero wala akong naisip. Oo, wala akong naisip pag ganun. So ngayon, parang naisip ko lang. I mean, guloy na. Parang... Hindi naman napipilitan mag-isip, pero ito yung naisip kong sabihin. Ang gulo, bahala kayo.
Ang lambot pa ng kama. Ayun, no? Pwedeng magjugjug. Ay, joke lang. Laki ng room. Tapos, very secure yung door. Matibay yung door, ha? I mean, makapal siya. Mabigat. Tapos, yung lock niya is yung talagang hindi siya madaling masira. Kasi may mga, may mga doorknob talaga na onting puwersa lang kayang masira. Pero ayan, hindi. Sure ba ako? Oo naman. Kapag balak nyo mag-travel, okay dito. Mag-book kayo dito. Ilang beses ko naman na sa vlog sinabi yung pangalan ng hotel. Feeling ko rin kasi yung mga nagta-travel bandang south ng Cebu, sa Oslob, kasi taga Manila ako, 'di ba? QC. So mas familiar ako sa Oslob, sa Whale Shark kaysa dito sa Alcoy. First time ko lang nga narinig tong Alcoy. So city siya dito sa may Cebu. Tapos sinearch ko lang talaga siya sa Reddit and lumabas siya. So ito yung sa may left side ng mapa ng Cebu. Doon sa may right side, Mualboal naman. So, chinek ko kasi, parang naghahanap kasi talaga ako ng beach resort na may white sand. Not totally white sand naman, na merong sand talaga. So, yung nasi-search ko kasi sa may Mualboal na part, meron din naman dong sand. Pero yung mostly na-search ko, pang dive siya. Tapos, alam nyo yun, parang ibabangka pa siya. So, bato-bato. So, gusto ko yung may lalakaran, merong sunset sana. So, dito, I think hindi nagkakaroon ng sunset sa side na to, sa dagat dito. Kasi dito yung sunrise. So, abangan natin yung sunrise tomorrow. So, mag-alarm ako ng 5:30. Tapos, dun sa kabila yung sunset sa Mualboal part. Then, kamustahin natin yung friend natin. And chinat ko na si Ken kanina. Tapos, sila Denzel, nandito. Kamustahin natin. Siguro kakain ako ng dinner mga 6:30. Okay na siguro yun. Mag-swimming ako mamaya. Siguro around 8:30. So, wala naman atang restrictions yung swimming dito. Kasi walang naka-indicate yung time eh. Pero tatanungin ko na lang mamaya kung merong time yung pag-swimming. Or parang may, may time limit. Guys, mag-subscribe kayo mag-subscribe kayo. Kasi last na check ko sa channel na to, 52 subscribers. Ayan, 51 or 52 subscribers. Kapag nagdagdagan, dahil napanood nyo tong part na to. Laki nga ng kama, oh. Tingnan nyo. Dito sa side, dito na yung malinis na Jasper. Ito yung maduming Jasper. Hindi. Ito yung bagong ligong Jasper sa side na to. Ito, kapag hindi pa naligo. Pero naligo naman ako kanina bago umalis sa hotel. Tapos kumain ako sa talisay, lechon, tapos yun na, nag-drive ako. Tapos ito na yung damit ko. Actually, nagpalit na nga lang ako ng t-shirt kasi pawis-pawis na yung kulay green kong t-shirt. So, ito yung pang swimming ko at the same time, pang jogging ko. Baka mamaya magtanggal na lang ako ng t-shirt para hindi na siya mabasa kasi sasampay ko pa, patutuyuin ko pa. So, magtanggal na lang ako ng t-shirt. And then ito, iniisip ko, ito yung gusto kong pang jogging eh. Baka yung isa na lang ipang swimming ko. Ayun, bumalik na ako dito sa may restaurant. Dine-in. Dito na lang. Parang doon na lang sa dulo pala, sorry. Ano meron doon? Ano po, tambayan? At tambayan din. Paano mapupuntahan yung dagat kapag lalakarin? Or kailangan isasakyan doon? Pag motor po, pwede din. Motor. Pero malayo ba yung lakarin? Hindi, malapit lang. Lapit lang doon. May bukas na doon. Call lang po pwede ka. Okay, sige. May food park doon. Let's see kung ano yung food nila dito. Parang American food siya, no? Pero not bad yung prices niya. Sana may mango. Ayun, mango milkshake. Favorite all time. I would say, dito na lang din ako mag-breakfast. Roast pork. Mukhang masarap din to, no? Okay na ako. Hello. Bali, itong roast pork with red cabbage. So, Rice or mashed potato? anong fried to? With fried potatoes? Fried potatoes. Fried potatoes Fried na lang. potatoes. And then, fried chicken wings. Yung with rice. With rice. Ilang piece yung chicken wings? 4 pieces. 4 pieces. With rice na siya. No? Tapos, mango milkshake. Repeat your order, sir. 1 roast pork with fried potatoes, 1 chicken wings with rice, 1 mango shake. Thank you. Okay, thank you. Ayan. So, ako lang mag-isa. Actually, may mga guests dito na foreigners, Americans. I think they just visited here to eat. Para may mga ganun. Kaya nga, siya, cafe. So basically, pwedeng tambayan din. On top na meron siyang resort. Ang ganda din talaga ng view. Tapos nandito yung
sa gilid yung road, mga dumadaan na sasakyan. Pero yung type ng road niya is malinis. Pero ang dami ko in order. Parang 2 meals, tas ako lang na mag-isa. After nito, magsiswimming ako. Oo! Grabe, hindi ko in-expect na ganito karami. So may white rice, tas 4 na chicken wings. Ayan. Tas may side dish pa na cucumber, lettuce, tas potatoes na fried. And then, ito yung roasted na pork. Tas may red radish. And then may side dish ulit na cucumber and then plus mango shake. Ayan. Ayan yung dinner ko for tonight. Let's taste it. Ayan. Thank you Lord sa food. Ayan. Higup muna tayo ng mango shake. Wala silang service water. Which is okay lang naman. May dala naman akong water na binili ko kanina sa 7-Eleven. Perfect. Ito yung gusto kong type ng mango shake. Mili kasi ako sa mango talaga na flavor. Ang crispy ng potato. So let's have this chicken wings. Hindi ko na-expect na nito karami. Although itong chicken wings na to, I think nasa 290 pesos. I mean, hindi na kasi rin ako ganun kalakas kumain. Very comforting yung food. Masarap din ng pork. Roasted pork. Try natin itong red radish. Okay. Sarap. May mushroom siya. Maubos ko kaya ito. Ang dami. Grabe calories din. Parang feeling ko okay na ako dito sa chicken wings eh. Tapos di ba nga lechon ako kaninang lunch. Halos tinatry kong damihan yung pagkain ko pero ang dami pa rin talagang natira. Hindi na talaga ng salita eh. Puro kain na lang. Pero sarap. Parang feeling ko hindi ako pwedeng maging food vlogger. Okay na ako sa travel vlogging. Kasi kapag food vlogging, di ba, parang na-explain mo, mga kinakain mo, ganyan. Ako talaga pagkain, focus lang talaga sa pagkain. May mga iba't ibang description pa sila na babanggit. Ako, it's either masarap lang, hindi masarap. Itong pork, ito yung mahal eh. Pero sakto lang siya. I mean, yung sauce niya hindi ko masyadong bet, pero masarap pa rin naman. Siguro 7 out of 10. Mas na-enjoy ko tong chicken. May food park yung sa likod, pero obviously hindi na ako pupunta dun. Yung mga Christmas lights kasi ako nakikita. Tinanong ko kay ate kanina. So, food park daw siya. Malapit-lapit lang siya. Siguro kapag i-drive ko siya, mga 5 minutes or 10. So, 7:30 na ng gabi. Check natin sa Waze yung pabalik tomorrow kung same hours pa rin. Same pa rin. 3 hours. 3 hours not bad talaga yun. Pinipicturean ko ba ito? Bag trip ko pinipicturean. Nakalimutan kong picturean yung food. Di ba? Part na yun ng ika-crop ko na lang yung video kanina. Tapos pagbalik ko sa room mamaya, try ko mag-check ng email sa work. I don't usually check naman kapag walang pasok. Pero para lang alam ko yung in-expect ko on Monday. May isang pork pa. So na ako. Pero yun yung mahal yung 540. Feeling ko for tomorrow kahit hindi na ako mag-breakfast. Diretso na lang ako sa Car City para sa lechon. Pero kasi dami rin ng lechon eh. Kahit 500 grams na. Feeling ko di ko pa rin siya maubos. Ang daming carbs. May white rice, red radish, patatas. Sarap talaga ng mango shake. Ang dami kong nakain today. Kaya pa ba? Taba ko na naman. I feel like yung chan ko lumobo na naman. Taob. Ayan. May mga konting tira lang. Feeling ko solong-solo ko talaga tong resort na to. Kasi wala talagang guest. Friday pa ngayon. So ngayon mag-swimming ako until 9 p.m. So 8 o'clock. So meron pa akong 1 hour para mag-swimming. I feel so special kasi ako lang mag-isa. Dito. Meron ditong hot tub. Galing! Hot tub. So, yun din na siya umiinit. Wala, I feel so special kasi ako lang talaga mag-isa dito. Like, out of many rooms, ako lang yung guest. Friday. What a coincidence. Grabe, parang gusto ko bumalik dito. Kaso one night lang talaga ako dito eh. You have to visit this area sa Alcoy. Sea View Moonrise Cafe and Resort. Para akong minamassage dito. Sa sarap ng bulan. Parang nakaka-relax. Tapos, para akong minamassage. Yeah. I heard it? Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving? Yeah. Sorry. I'm not American, you know? You're not American. No, I'm German. From? Germany. Germany. I thought you are from the US. No. Yeah. Because I'm working in a US client. That's why I know that today is holiday. Okay. No, for me. German pala siya. Sabi ko, Happy Thanksgiving Day. Sabi ko, I'm working in a US client. So that's why I know that today is holiday. So, hindi pala siya American. So, German siya. So, ayun. Siya yung may-ari ng resort. Tapos, inopen niya kasi itong,
Pero at least nababawasan na yung pagiging introvert ko kasi ako na yung nag-initiate makipag-usap. Ano pa yun? German pa yun, di ba? Saan kayo makakanap ng ganitong resort din? Siyempre, gusto natin maraming guests yung mga business owners. Kasi business owner din ako, di ba? Gusto ko mataas yung sales ko. Pero, syempre, ang ganda ng timing ko. Ang ganda ng, masaya. As a guest naman or as receiver ng services or ng products. Kapag bibili ka, for example, na ganito yung type ng service na madadatnan mo. So, halos solo ko talaga tong resort na to. Imagine that. Pero siguro pag weekdays, kasi I think kasi malaking factor na yung mga tourists pumupunta ng Bungal-Bungal, pumupunta ng Oslo, kasi yun yung mga famous even outside of the Cebu. Yun yung mga famous na puntahan talaga. Pero dito sa Alcoy, kabilang side ng Cebu, hindi masyadong napupuntahan. I think ha. Pero ang dami rin talaga mga resorts dito. Kaya, saya. Sa part ko as a customer ko. Pero sa business owner, syempre, medyo lugi yata sila. Pero at least nandito ako, di ba? May isang guest. Ayoko na bumalik sa work. De, joke lang. Work tayo, tas vacation. Tas work ulit, vacation. So, ganun dapat yung routine kasi wala tayong pabayad na vacation kung wala tayong work, di ba? I'm so grateful sa work ko, syempre. Kasi I am able to do these things. Nakaka-burnout lang talaga minsan, kaya kailangan time by time may gala ka rin. At saka kahit malaki area niya, buong resort covered yung internet. Kahit nasa labas, hindi lang sa loob ng room. Galing. Like, ang laki ng bayad sa internet connection dito for sure. Balik ako dito sa pool kasi patay na yung jacuzzi. Pinatay na yung jacuzzi. Sobrang na-enjoy ko for 30 minutes. And then, ayan. Nanood ako dito ng Netflix, The Stranger Things. Sinimulan ko from the top, from the beginning, first episode. Mga second week ko nang hindi nag-gym. Kasi last week, kasama ko yung mga friends ko, workmate ko. Dun kami sa Manila for a week. And then, this week naman, hindi rin, nag-busy. May isang running lang ako. Tapos, itong Thursday nga, pumunta ako dito sa Cebu. Want to go back here. Sobrang siya, may go-to place. Ganon yung feels, yung vibe. Kaya ang sarap sa feeling. Hi guys, good morning. So, yan, kagising ko lang. So, 7:30 in the morning na. Pero parang tinatamad pa rin akong bumangon. I don't know, mag-swimming ba ako? Alis ako ng 10:30 dito kasi medyo mahaba rin yung biyahe. Di ba pupunta pa ako sa mga churches, sa mga different signs ng city. Tapos, dun ako mag-lunch sa may car market, Pechonan Hindi ko pa na-check kung saan specific place. Pero madali naman yun hanapin sa online. Ayan. Pero labas tayo. Lakad-lakad tayo. Then, baka mag-breakfast na rin ako. Sabi ko kasi, baka din ako mag-breakfast kasi nga, kain na naman ako ng lechon. Diba? Yung kahapon na lechoy sa Talisay, hindi na nga namin naubos. Dami natira. Pero, hindi ba kakain tayo ng breakfast? Magbihis lang ako. Wala kasi akong shorts. Naka-boxer briefs lang kasi ako. Bihis lang ako. Ang ganda talaga nyo. Look at that. Diba? Tapos dagat na dun sa may likod. Ganda grabe. I'm still speechless. Punta tayo dun sa may restaurant ulit. So, kain tayo ng breakfast. Tignan natin kung anong order natin dito for the breakfast. Hello po. Morning po. So, ito yung menu. Pang German talaga yung food nila.
Kasi German nga yung may-ari. I think ito farmer's breakfast na. So, yung farmer's breakfast. Then hot chocolate. Gusto mo yung farmer's breakfast may sausage at pork or ano? Kahit wala na. Hot chocolate. Yun lang. Thank you. So, tingnan nyo yung view dito sa labas. Ayan. Ayan, dagat na yun. Ganda talaga ng view, no? Tapos, meron lang road dito. So, yan yung road. And then, I think para makapunta ka sa dagat, ayun, no? May road doon sa kabila. Ganda. Grabe. Parang mabubusog na agad yung mga mata mo sa view. So, ayun yung night market kagabi. Ewan ko lang kung makita. Pero, banda doon sa may port, wala na. Nakakatuwa lang talaga yung area dito. Pero sana magagdagan yung mga guests nila. No? Hintayin na lang natin yung breakfast. Bali, nag-order ako ng farmer's breakfast. So, fried potatoes with bacon, onion, and eggs. Tapos, hot chocolate. Yan, guys. So, I'm waiting for the breakfast to be served. Check natin if marami yung serving. Kung marami, hindi na ako mag-add ng fried rice. Kasi nga magle-lechon din naman ulit ako mamaya. Wala nang tumatakbo sa isipan ko right now. Gusto ko na lang tumulala. Hindi ko lang kung mag-swimming pa ako. Tagal ko nag-prepare bago lumabas kanina sa room. Ngayon, 8:20 na. Pero baka mamaya, i-meet ko ulit si Denzel and Era. Kasi nagkakaroon ng delayed sa flight. Supposedly today, flight na ni Denzel pabalik ng Davao. Kaso, delayed yung flight nila. So, baka sa December 1 pa sila makaalis ng girlfriend niya si Celine. Tapos, for tomorrow, not sure pa if delayed din yung flight ko. Ano bang sabi rito sa news? Parang may solar something. Kaya nagkakaroon ng delayed sa flight. Airbus cancellation kasi. Pero, globally affected. So, because of software upgrade. Ay. Hot chocolate. Ano pa? Ayan, magpipicture na ako ng food. Kalimutan ko kagabi. Para may dumating ng bagong guest. Lipat natin yung camera para... Ayan. Tapos, tomorrow naghanap ako ng majajagingan. So, I think doon sa may tawag doon, Mactan Shrine. I think pwede doon or magandang jaggingan dito. Hindi ko lang alam or sure kung saan pwede mag-park for 5 kilometers. No? 15 minutes from the hotel. Yan nga natin. Ang ganda ng dagat. Parang napakapayapa niya. So, ito yung farmer's breakfast. Marami naman siya, so no need na bumili pa ng extra rice. Ayan. Thank you, Lord, sa food. Ano siya? Meron siyang bacon, egg, tsaka potatoes. Pero ang daming potatoes. Super relaxing lang ng ganito. Ang ganda ng view mo while eating breakfast. Diba? Mainit. So, I think mga 1 hour away yung Simala dito. So, mag-drop by muna ako doon sa may simbahan. And then, after mag-Simala, sa car naman. Pero let's see kung may mga makita pa akong mga churches na iba. Kasi I'm into architectural design ng mga churches. Tapos, I'm planning to go back dun sa to revisit yung Magellan's Cross. I'm not sure if sa city lang yun banda. Search ko na lang mamaya, kalimutan ko. Tapos, siguro tomorrow, computing ko lahat ng nagastos ko para meron kayong idea how much yung budget ninyo kapag mag-travel tayo sa Cebu. Ako personally, yung personal budget ko talaga is 15K. Ano na yun? All-in na yun. Kasama na yung rent ng car na almost 5K, hotel bookings, tapos yung airfare. Hindi ko sure kung sumobra na rin ako. Hindi ko kasi kino-compute din. Pero as much as possible, within 15K lang. Pero I think sasobra ako. Minsan lang naman. I mean, yung mga previous travel ko kasi, halos karamihan sagot ng boss namin. I mean, ng company. Sulitin na natin. Next travel ko pa naman ulit sa 2026. Sa January meron, which is sagot ulit ng company namin. Tapos, last week ng June and October. Yan to pala yung breakfast sa Germany. Ang mantika lang niya kasi fried potatoes, tapos may bacon, tapos fried egg. I'm done. Tikman natin tong hot chocolate na parang hindi na hot. Masarap niya, masarap siya. Masarap siya. Nasa siyang gamot. Charing. Pero masarap siya, matamis. Lasa mo naman yung cocoa or chocolate. I'm going to rate it 8 out of 10.
8 kasi medyo oily siya. Pero okay naman siya. So maglalakad-lakad na lang muna ulit ako, then babalik na ako sa room after. See ya again! So it's already 11:16. Pa-check out na ako dito sa my hotel. And then, medyo delayed ako sa expected time ng pag-alis ko. Sabi ko kasi kahapon, 10:30 ako aalis. Pero okay lang naman. 12 pa naman din yung actual na check out ko. So, tara na. Alis na tayo.